Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng panayam, mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama ng mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sasainin na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Okay, bago po natin puntahan ang ating mga balita ay syempre meron muna tayong panayam. Kaugnay pa rin po ng update hinggil sa bagyong Verbena. Alamin po natin ang kalagayan ng ating mga kababayan dyan po sa Caraga Region. Kasama po natin live via Zoom si Carlo Boneto Becerra, Information Officer 2 po ng Office of Civil Defense o OCD Caraga Region 13. Magandang araw po sa inyo, Sir Carlo. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon, Miss Bea, at sa ating mga nanonood. Mayong hapon po sa inyo lahat. Magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Sir Carlo, kumusta na po ba ang weather natin ngayon dyan? So far po dito sa Caraga, mainit na po yung panahon. Though may mga nakikita tayong mga pamumuo ng mga kaulapan sa ibang parte ng ating probinsya. But totally po, mainit na po since yesterday po. Okay, that's good to hear po kasi nabalitaan namin dyan po naglandfall ang bagyong Verbena. May flooded areas po ba tayong binabantayan o may binaha po ba dyan kaugnay ng paghagupit ni bagyong Verbena, sir? Noon sa pagtama ni bagyong Verbena po, we have received reports that 55 barangays around Caraga region naka-experience po ng mga pagbaha. And meron po itong 55 barangays from Agusan del Norte, Butuan City, and some parts in Surigao del Norte po. Okay, 55 barangays. Pero sa ngayon, humupa naman na po ba ang pagbaha? Wala naman kasi mainit na po, ano, sir? Yes, ma'am. Kanina po, base sa latest na situational report na binigay ng ating mga LGU, wala na po tayong minomonitor na mga pagbaha dito po sa Caraga. Okay, that's good to hear. Sir Carlo, kumusta naman po ang ating mga evacuees? Meron po ba tayong datos o numero ng mga nag-evacuees? As of today po, meron pa po tayong 55 na open na evacuation centers. Meron po itong 1,605 families. Meron po itong 5,821 individuals. It's all over Caraga region po. Okay. 1,605 na mga pamilya at 5,821 na mga individual ang nasa evacuation center natin. Sir Carlo, meron, I hope not, no? Meron po ba tayong casualty o injured na mga individual sa kaugnay ng bagyong Verbena, sir? Nung pagtama po ni Bagyong Verbena, may na-report po tayong landslide doon sa may sitio sa Panta Valley, Municipality of Kitcharao and Agusan del Norte. Waiting pa lang po kami ng confirmation with our DILG. But initially, we have received report na meron pong isang individual na
natamaan dun sa landslide, isang lalaki, 40 years old. Hinihintay pa namin yung confirmation with the ILG regarding this matter. But Okay. na-consider na namin to as part of the casualty sa pagtama ni Bagyong Bena po. At least ito po ay isa lang and hopefully we pray na hindi po ito madagdagan. Sir Carlo, what about yung relief operations po natin? Based po sa binigay na report ng ating DSWD, as of this morning po, nakapagbigay na po sila ng worth 5,112,354 pesos worth of financial and food assistance doon sa mga apektado ng pagbaha po. Initially po, nung nag-evacuate po, nung nag-conduct ng preemptive evacuation yung mga LGUs, automatic po nagbigay na ng family food packs yung DSWD sa kanila. Then ngayon po, yung mga apektado, may mga residente din kasi tayo na nag-evacuate pero hindi pumunta doon sa evacuation centers. Doon sila sa kanilang mahal sa buhay, sa kanilang pamilya. Kaya hindi agad sila na-record, but as of today po, nabigyan na po ng tulong ng ating DSWD. Okay. And yung linya po ng kuryente natin, meron po bang nag-down? At kung meron, naibalik na po ba ang mga ito? Yes po, nung pagtama po ni Bagyong Berbena dun sa Surigao del Sur, hindi masyado naapektuhan yung Surigao del Sur, but when it reached to Agusan del Norte po, some parts in northern part of Agusan del Norte, dito po sa Cabadbaran City, Tubay, Santiago, Habonga, Quetzarao, doon po yung mga may pagbaha. Kaya yung local electric cooperative po yung ng Agusan del Norte, yung ANECO po, nag-shutdown sila ng power lines doon sa area. But as of today po, fully restored na po. Kahit saang parte ng Caraga po, fully restored na yung electricity po. Okay, so hindi na sila magwo-worry sa mga pag-charge ng kanilang mga cellphone. Speaking of cellphone, meron po bang problema sa signal ng ating internet and mobile phones? Wala naman. So far po, ang kagandahan lang naman kasi ni Bagyong Berbena is ulan lang yung dala niya. So walang masyadong hangin. So hindi apektado yung mga tower natin ng telcos natin. So hindi masyado nakabigay ng damages. So yung electricity lang, after nung na-restore na yung electricity, back to normal na rin po yung signals ng ating mga telcos around Caraga region po. Okay, that's good to hear. And ang inyong final message na lang po at panawagan sa ating mga kababayan at sa mga tagapakinig, tagapanood ng Radyo Pilipinas World Service. Yes po, maraming salamat sa panahon na binigay ng ating Radyo Pilipinas World Service dito sa OCD Caraga. Ngayon po, ongoing yung relief operations natin doon sa mga apektado ng pagbaha dala ng Bagyong Berbena. Patuloy po ang ating gobyerno na nagbibigay ng ayuda. And paalala po namin sa ating mga komunidad, sa ating mga residente dito sa Caraga, manatili po tayong mag-monitor, lalo na yung mga area na naninirahan malapit sa mga burol. Kasi alam naman po natin, pag yan po ay palaging nauulanan, posibleng mag-cause ng landslide. So monitor po natin yung mga areas natin. And kung sasabihan tayo ng ating lokal na gobyerno na lumikas na, sumunod po tayo para din po yan sa ating kaligtasan. And sa lahat ng mga Caraganons, mag-ingat po tayo at palaging mag-monitor sa ating mga warning agencies po. Okay. Maraming salamat po, Sir Carlo, at mag-iingat po kayo. Mabuhay po at maraming salamat sa inyong oras. Maraming salamat po. Yan po si Sir Carlo Boneto Basera, Information Officer 2 ng Office of Civil Defense o OCD Caraga Region 13. Hinggil po sa ating Verbena updates. Samantala sa pagpapatuloy po, meron pa tayong isang panayam. Kukumustahin naman natin ang relief operations ng ating Department of Social Welfare and Development. Live naman natin kasama via phone patch si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang hapon po sa inyo, ASEC. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
Bea, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Maraming salamat po sa pagpapaunlak. Alam po namin na busy kayo, so isang mabilis na update lang po. Kumusta po ang relief operations ng DSWD sa mga areas na naapektuhan ng bagyong Verbena po? Well, Bea, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin na may sapat na makakain at walang pamilyang Pilipinong magugutom sa gitna ng kalamidad. Ang Department of Social Welfare and Development ay nakapagpahatid na ng tulong. Nagkakahalaga na yan ng mahigit 5.6 million pesos. That is as of 6 a.m. this morning. Na kung saan nga po ay nakapagpahatid tayo ng initial na tulong dyan sa Caraga, sa Region 6, sa NIR, sa Region 5, and sa Calabarzon. And as we speak, ay patuloy po na nagre-release o nagdi-dispatch yung ating mga field offices ng mga family food banks as part of our augmentation support to the local government units. Sa katunayan nga, Bea, kanina rin ay nag-dispatch tayo ng 10,000 family food banks sa city of Bacolod bilang pagtugon doon po sa kanilang request for augmentation support. And patuloy po natin isinasagawa ito habang may mga natatanggap na po tayo ng mga requests from LG. Okay. So, yung coordination po natin with local government units, nagpapatuloy naman po, ASEC. Sabi nyo, Bacolod City, meron na silang 10,000 family food packs? That's correct. Meron na po tayong initial na tulong na naipaabot sa local government unit. Hindi lamang po dun sa 10,000 family food packs na release natin sa Bacolod, kundi yung mga food packs din at mga ready-to-eat food boxes na release po natin sa Caraga, in particular sa Agusan del Norte, Surigao del Norte, sa Surigao del Sur. Gayun din po yung sa Aklan, na meron din tayong ready-to-eat food boxes na distribute for locally stranded individuals. Gayun din po sa Albay and sa city of Lucena at sa Batangas. And ASEC, Irene, how about yung humanitarian assistance po natin bukod po sa pagbibigay natin ng relief ops? Ano pa po ba yung iba natin tinututukan na humanitarian assistance na inihahatid sa ating mga affected areas? Well, sa mga lugar na naapektuhan po ng nagdaang bagyong Pino at Uwan, meron din po tayong mga ipinapamahagi ng mga family food packs, but just the same, meron din po tayong inihahanda na emergency cash transfer para naman po sa kanila because ang bilin nga po ni Secretary Rex Gatchalian ay dapat matiyak natin na masusuportahan hanggang sa kanilang pag-recover. Ito po mga kababayan na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad. ASEC Irene, yung psychosocial services niyo po, nagpapatuloy pa rin po ba? Lalo na po sa mga bata natin. Considering National Children's Month ngayon, marami din po mga bata na naapektuhan ng pagbaha. Well, tama ka dyan, Bea. Yung pong sasagawa natin ng psychosocial interventions ay bahagi ng ating camp coordination and camp management and the protection of internally displaced persons. Kung kaya nga po, yung ating mga camp managers ay patuloy yung pagbabantay, pagmumonitor sa sitwasyon ng ating mga IDPs sa mga evacuation centers and pag-sasagawa nga ng psychosocial first aid o mga incident stress debriefing nang sa gayon yung pong mga vulnerable sectors na nakakaranas ng trauma o anxiety o pagkabahala, bunsod ng mga naranasan nila na sunod-sunod na kalamidad ay somehow maibsan sa pamamagitan po ng intervention na ito. We are closely working with the Department of Health na kung saan meron nga po silang mga experts na siya rin pong nagsasagawa nitong mental health support services. Ayun, good to hear. And ASEC Irene, ano niyo pong final message na lang sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service? Well, of course, tayo nagpapasalamat sa inyong programa at binigyan-daan niyo po ang DSWD para tayo makapagpahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Makakaasa po kayo na patuloy ng maagap at mapagkalingang serbisyo ng DSWD. With that, maraming salamat po muli at magandang hapon. Maraming salamat po, ASEC, at mabuhay po kayo. Si Assistant Secretary Irene Dumlao ng Department of Social Welfare and Development sa kanya pong update hinggil po sa pagresponde ng ahensya sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyong Verbena. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan,
Bagyong verbena update pa rin po, isang mangingisda ang napaulat na nawawala sa Palawan kaugnay ng paghagupit na bagyong verbena. Ito ang iniulat ni Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Jeremias Alili sa programang Global na Tayo ng Radyo Pilipinas World Service. Tiniyak ni Alili na kagyat silang nagsagawa ng search and rescue operation at nahanap din ng mangingisda. Maliban dito, wala namang napaulat na casualties sa probinsya ng Palawan. Kahapon po ay may reported missing fishermen dito naman sa Southern Palawan kasi talaga malalaki rin ang alon kahapon. Pero nag-conduct ng search and rescue habang medyo maayos pa yung panahon at wala pang malakas pa ulan. At nakita rin naman yung reported missing bago dumilim kahapon. Aside from that, walang ibang reported na casualties. Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Jeremias Alili. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, muli namang nanawagan si Palawan Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Jeremias Alili sa pagkakaroon ng hazard pay para sa mga katulad niyang nasa frontline ng disaster response. Naisa na din nilang mapabilang sa mga nakatatanggap ng Health Emergency Assistance o HEA. Paliwanag ni Alili, may iba-ibang bersyon ng panukala ang mga mababatas para sa Magna Carta for Public DRRM Workers, ngunit hanggang ngayon hindi pa ito na ipapasa. Tama po, ilang taon na po yan sa Congress at saka sa Senate. Siguro magtatatlong taon na naming nilalabi. Ako po mismo ay Vice President ng National Association of DRRMOs of the Philippines. Nilalabi po namin to, kami po mismo pupunta doon at ilang Congress na kami para ilabi ito. Pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin kami. Even during ng mga health emergencies, marami sa amin ay hindi nasasama sa mga recipients ng Health Emergency Assistance or HEA. Kaya hindi yun din sa bahagi namin na hindi rin namin maintindihan. May mga iba't ibang bill po na lumabas si Sen. Jinggoy Estrada meron. Meron din po si Senator Legarda na version ng Magna Carta for Public DRRM Workers. Alili ay siya ring Vice President ng National Association of DRRMOs of the Philippines. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Baling naman po tayo sa Kilos Pampanguluhan. Pagtugon sa lumalalang global problem sa plastic pollution, mangangailangan ng higit pa sa regulasyon at kampanya ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa International High-Level Forum ng International Atomic Energy Agency na hindi na sapat ang puro regulasyon at kampanya upang solusyonan ang lumalalang plastic pollution sa mundo. Ayon sa Pangulo, ang problema sa plastic ay global, pangmatagalan at nakakaapekto hindi lamang sa kalikasan, kundi maging sa kalusugan, kabuhayan at mga komunidad. Kaya kailangan itong harapin gamit ang scientific base at makabagong teknolohiya. Bahagian niya ito ng pagsuporta ng Pilipinas sa NOTEC Plastics Program ng ahensya, isang inisyatibong gumagamit ng advanced nuclear technology upang gawing mas matibay at kapaki-pakinabang ang mababang klaseng plastic waste. Kabilang sa mga proyekto ang Post-Radiation Reactive Extrusion Technology na proyekto ng DOST kasamang Industrial Technology Development Institute at Envirotech. Sa pamamagitan nito, nagagawang bagong materyales ang dating basurang plastic. Patunay dito ayon sa Pangulo ang itinayong Prax Prototype House na gawa sa enhanced recycled plastic. Ipinunto rin ng Pangulo na mahalaga ang Marine Microplastics Monitoring Laboratory ng UP Marine Science Institute na tumutulong masukat ng eksakto ang polusyon sa dagat at makatulong sa paggawa ng polisiya. Ang Pilipinas ayon kay Pangulo Marcos handang palawakin pa ang teknolohiya sa tulong ng international cooperation upang mas mapaigting ang paggamit ng science-based solution laban sa plastic waste. Building on the strength of international scientific cooperation. Under the Post-Radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project, or PREX,
the Philippine Nuclear Research Institute of the Department of Science and Technology, together with the Industrial Technology Development Institute as its industry partner, and Virotech, have developed a breakthrough process that transforms low-value plastic waste into durable, commercially viable materials. The PREX prototype house stands today as a tangible output of this initiative. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinangunahan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng International Atomic Energy Agency International High-Level Forum on Nuclear Technology for Controlling Plastic Pollution sa Pasay City. Layunin nitong isulong ang pagtugon ng pamunuan ng Pilipinas sa polusyon sa plastic sa pamamagitan ng science-driven innovation. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ang Pangulo na higit pa sa regulasyon at advokasya ang kinakailangan sa pagresolba sa suliranin ng polusyon sa plastic. Anya kinakailangan din ng epektibong paggamit ng teknolohiya na batay sa siyensya at isa sa mga ito ang inisyatibang New Tech Plastics ng IAEA. The Philippines is proud to champion the New Tech Plastics initiative of the IAEA. New Tech Plastic embodies the kind of innovation that we need. Solutions that merge advanced nuclear applications with environmental protection to translate scientific progress into tangible benefits for industry and for society. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinasalamatan ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidum ang International Atomic Energy Agency dahil sa dedikasyon nitong tugunan ang pandaigdigang problema sa polusyon sa plastic. Ayon sa kalihim, napakahalaga ng pagkakaisa ng mga tagapagdesisyon, siyentipiko, lingkod bayan at mga negosyante sa panahong ito. Aniya tanging ang kolektibong pagkilos lang makakaresolba sa isa sa mga kritikal na suliraning kinakaharap ng mundo. Sinabi pa ni Secretary Solidum na mapalad siya na matunghayan ang naging demonstrasyon o ang naging demonstrasyon ng bagong radiation technology ng IAEA para sa pagproseso muli ng mga plastic. Thanks to the IAEA New Tech Plastics initiatives and the collaboration of scientists from the Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute, Industrial Technology Development Institute, and their private counterpart in Virotech, I am proud to say that we have made great progress since then. Si Department of Science and Technology, DOST Secretary Renato Solidum. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Masaya ring ibinalita ng kalihim na may proteksyong magagawa dahil sa New Tech Plastics. Anya ipapakita ang isang lokal na bahay na ang mga bahagi ay gawa sa plastic na pinroseso sa pamamagitan ng tinatawag na Post-Radiation Reactive Extrusion of Plastic Waste Project o PREX. We will show a concrete example of this achievement. A locally built house featuring key components made from plastic, reprocessed and fortified through post-radiation reactive extrusion of plastic waste, or PREX Plastics, our own counterpart to IAEA's New Tech Plastics initiative. Si Department of Science and Technology, DOST Secretary Renato Solidum. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pa mga balita, sumbong sa Pangulo website, maaaring tuluyan ng palitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH Transparency Portal na inilunsad kamakalawa ayon sa Presidential Communications Office o PCO. Magbabalita si Alvin Baltazar. Sinabi ni PCO Acting Secretary Dave Gomez na maaaring magkaroon na ng transition sa platform o pamamaraan ng pagpaparating ng sumbong sa mga hinihinala at questionableng proyektong infrastruktura. Ayon kay Gomez, maaaring palitan na ng DPWH Transparency Portal ang una ng inilunsad na sumbong sa Pangulo.
mangyayari ani Gomez ang transition sa sandaling maging madalang na o hindi na makatanggap ng report ang sumbong sa Pangulo. Dagdag ng kalihim na kapag na-turn over na sa ICI ang mga reklamong ipinadaan sa sumbong sa Pangulo website ay mawawala na din ito sa kalaunan. Inaasahang makakakuha ng malakas na public participation ang DPWH Transparency Portal at pinaniniwala ang mabisang deterrent o pamigil laban sa korupsyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Secretary Vince Dizon, tiniyak na sinusunod lang nila ang mga ebidensya sa pagre-rekomenda ng kaso sa mga sangkot sa flood control anomaly. Narito si Nympha Asuncion. Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon na wala siyang naging pagdadalawang isip o naging pangamba kaugnay ng pagsasama kay dating House Speaker Martin Romualdez sa mga nirekomendang makasuhan kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ginawa ni Dizon ang pahayag bilang tugon sa tanong ni Senador Cheese Escudero sa plenary deliberations ng panukalang 2026 budget ng ahensya. Hiniling ni Escudero na pansamantalang suspindihin ang rules ng Senado para direktang makasagot si Dizon sa kanyang mga tanong. Ayon kay Secretary Vince, sa ilang beses nilang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinasabi nitong sundan lang dapat ang ebidensya kahit sino pa man ang masama. Pinaliwanag ng kalihim na ang pagsasama kay Romualdez sa mga nirekomendang makasuhan ay ibinase sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at mga dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation, Haitone at iba pang korporasyon ni dating Congressman Zaldico. Pinagbasihan rin anya ang mga naging pahayag ni retired Sergeant Orly Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at ang interview ng ICI sa dating House Speaker. Binati naman ni Escudero ang sigasig ni Pangulong Marcos na panagutin ang mga dapat managot sa issue. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Dizon. Po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta kahit na sino pa po ang pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pag-uwi ni dating Congressman Zaldico patuloy na ipinapanawagan. Balita mula kay Kathleen Forbes. Pinakamainam pa rin para kay dating Congressman Zaldico na umuwi ng bansa at harapin ang mga kasong isinampa sa kanya. Ito ang tugon ni Mamamayang Liberal Party List Representative Lila de Lima na mahinga na reaksyon kaugnay sa panibagong akusasyon ni Ko na nagdadapit kay House Majority Leader Sandro Marcos sa issue ng budget insertions. Ayon kay de Lima, kailangan pa rin humarap ni Ko sa tamang proseso at hindi sa social media dahil hindi maiiwasang maisip na kasama nga siya sa mga gustong pabagsakin lang ang gobyerno. Sa isang matapang na pahayag, tahas ang sinabi ni House Majority Leader na hindi revelasyon ang mga paglalahad ni Ko, bagkus ay destabilisasyon. Kaya mahalagaan ni De Lima na bantayan ng taong bayan ang democratic process at depensahan ng konstitusyon. Kinilala din ni De Lima na sa kabila ng limitasyon sa tauhan at kapangyarihan ay kumikilos at nagtatrabaho naman ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para mabigyang linaw at mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Congressman Reynante Arrogancia at Congressman Yodi Odi Tariela nakatakdang humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI para sa isang pagdinig. Mag-uulat si AJ Ignacio. Kapwa haharap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sina Congressman Yodi Odi Tariela at Congressman Reynante Arrogancia hinggil pa rin sa investigasyon ng komisyon kaugnay sa anomalya ng flood control projects. Ito ay upang tumugon sa imbitasyon ng ICI para sa katanungan ng komisyon sa patuloy ng investigasyon nito.
Ayon sa ICI, kapwa humingi ng executive session ang dalawang mambabatas kaugnay ng kanilang idedetalye na impormasyon sa ICI. Ito na ang ikalawang hearing ng ICI na nag-request ng executive session matapos na mag-anunsyo ang ICI na maaari na itong mag-live streaming at ito'y sa pangunguna ni Congressman Dean Asistio at ni Congressman Arjo Atayde. Mula pa rin dito sa tanggapan ng ICI sa lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nilinaw ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na wala pang impormasyon ng ahensya kaugnay ng kumpirmasyon na naaresto na si Harry Roque sa The Netherlands. Sa panayam ng media sa Senado, sinabi ng kalihim na nakausap na niya ang Philippine Embassy sa The Hague at wala silang nakuhang kumpirmasyon. Sinabi rin ni Lazaro na sa ngayon kinansela na nila ang passport ni Roque, alinsunod na rin sa desisyon ng nilabas ng Pasig RTC. Gayunpaman, aminado ang opisyal na may proseso pa itong pagdadaanan. Kabilang na ang pagbibigay ng pagkakataon na iapela ni Roque ang desisyon ng korte. Matapos naman ang pagkansela ng passport ay nasa law enforcement agencies na anya ang susunod na hakbang sa pagpapatupad nito. Actually, wala kaming nakuhang confirmation. We were talking to the Philippine Embassy in The Hague. Yung binanggit nila na just in, we never got any confirmation. Ma'am, na-cancel ba yung passport ni Harry? Yes, hindi ba, as a result of the decision of the court, we already canceled it. Na. Yeah. Ma'am, na-communicate na yung pag-cancellation ng passport niya dun sa international? It's a process There's an administrative process there. Tawakan kahapon. Pero hindi na ba pwedeng umapila si Harry? Di ba parang kailangan? The process is, I think may appeal, but so far, this is what we have done. Si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, barangay officials na nagbabawas ng ayuda ng AIX beneficiaries sa Iloilo, pananagutin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Marian Bastasa sa balita. Hahabuli ng Department of Social Welfare and Development ang lahat ng barangay officials na mapapatunayang sangkot sa pagbabawas ng cash aid ng mga benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIC sa Iloilo. Nagkasana ng Special Fact-Finding Team ang DSWD kung saan nakumpirmang 27 benepisyaryo ng AIC ang nakatanggap lamang ng tig 2,000 ayuda mula sa dapat sanang 10,000 cash aid dahil 8,000 ang umano'y kinuha ng barangay officials. Ayon kay Assistant Secretary for Regional Operations Paul Ledesma na nangunguna ngayon sa fact-finding team, hindi isolated ang kasong ito dahil may mga reklamo din ng pagbabawas sa ayuda sa ilang lugar sa Iloilo, Capiz at kalapit na probinsya. Batay sa initial complaints, may 13 opisyal na ng barangay mula sa 9 na barangay ang nireklamo sa pagbabawas ng ayuda kung saan ang ibang opisyal ay pinagbabantaan pa umano ang mga benepisyaryo. Habang patuloy ngayon ang investigasyon, inirekomenda na ni Assistant Secretary Ledesma ang pansamantalang pagsuspinde sa mga off-site AIX payout na ginaganap sa mga barangay at pagkakaroon ng mandatory orientations bago ang payout para alam ng mga benepisyaryo ang eksaktong halaga ng ayudang dapat nilang matanggap. Hinikayat naman ng DSWD ang lahat ng apektadong benepisyaryo na huwag matakot lumapit at magsumbong sa kanila kaugnay ng kasong ito. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Labubu keychain dolls ginawang drug courier nasabat ng Bureau of Customs o BOC. May report si Lawrence Tanhoco. Nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark ang 538 grams ng high-grade marijuana o yung kush na tinataya nagkakahalaga ng 807,000 pesos matapos matagpo ang nakatago sa loob ng parcel na idiniklarang naglalaman umano ng mga keychain mula Hong Kong ang padala at nakatakdang i-deliver sa Binyan, Laguna.
na flag ng X-ray inspection project ng BOC ang kargamento noong November 15 dahil sa kahinahinalang imahe sa scanning. Pagkatapos ng K9 sniff test ng PIDEA noong November 19, natuklasan sa full physical examination 2 kahon ng Labubu keychains na may lamang mga pouch ng tuyong dahon at fruiting tops na hinihinalang marijuana. Kumpirmado ng chemical analysis na ang mga ito ay THC, isang dangerous drug sa ilalim ng Republic Act 9165. Inisyuhan ang shipment ng warrant of seizure and detention dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act kaugnay ng batas kontra illegal na droga. Ayon sa BOC, patuloy ang pinaigting na pagbabantay sa mga border facility bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa drug smuggling at para na rin sa kaligtasan ng publiko. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang ating nakalap ng mga national news at tabayana ng regional news. Magbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang mga paalala. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Madalas ka bang magpuyat at kulang sa tulog? Lumalabas sa pag-aaral na ang madalas sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Dagupan City nagpakita ng matatag na suporta sa nationwide anti-VAUSI movement. Si Ricky Kasipit ng RP Dagupan sa balita. Nankasakay sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Dagupan City Male and Female Dormitory at panumpisay 18-day campaign to end violence against women. Yasagot mato at pabisigan sa proteksyon tan advokasya para sa BBE at komunidad. Sa aktibidad ya indauluan, ya BJMP Male Jail Dormitory tan sinuportaan, ya Female Dormitory ya idadauluan ng Jail Chief Inspector Nomi M. Sabalbro, City Jail Warden Untanmut at animiran personnel tan sampluran criminology interns manlapod abitlan pasilidad jud kick-off ya agawa ngan ika-25 ya Nobyembre 2025 kiibad saraya so pangiyan na tarapal parad kampanya say pangilukas sa Gender and Development o GAD Advocacy Board tan say pangibunog ya sari leaflet pinapalaknab so pakaamta na publiko at sari mekanismo ya proteksyon para BBE sa aktibidad at kabyangan ya nasyonal a kampanya manlapod November 25 hanggang December 12, 2025 ipapaningning na ahensya iaglabat sa seguridad tan pangasikaso at prisuan so focus tunog andi pati say pamabiskeg ya respeto at kanupugan na BBE tan pamalaknab na edukasyon ni pakar at sari karapatan ya BBE. Manlalapod RP Dagupan City Pangasinan ay si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. 18-day campaign to end violence against women inilunsad ng pamahalaang panlalawigan ng Mountain Province. Mas pinaigting na kampanya kontra gender-based violence ipinanawagan. Magbabalita si Donna Cawisbalio ng RP Bontok. In Roswat, the provincial government, the Mountain Province, the 18-day campaign to end violence against women idi kalman na irugit ti aktibidad babaan iti may sa Fan Walk pinartisiparan dagiti empleyado ti gobyerno ken supporters tinasao a kampanya. Iti mensahe ni Provincial Administrator John Likigan inbaga na amasapol nga agtignay ti publiko kontra iti anyaman alanga ti panag-abuso. Inayon na arumbeng nga agkiddaw tulong dagiti biktima
biktima ken masapol maited kadagitoy ti serbisyo a kasapulan kas iti legal, medical ken counseling. Dinakamatmat ni board member Janice Barillo arumbeng ang natalged kumati komunidad. Nawayang agsao dagiti biktima nga awan pagbutbut nganda. Babaan kunana iti kampanya malapdan kumadagiti na dumaduma alangati panag-abuso kadakwada. Inkarimat ti Men Opposed to Violence Against Women Everywhere organization a suportaran ken tumulong da iti kampanya kontra iti gender-based violence ken panakaitalo ti gender equality. Narpus na bontok, Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Lungsod ng Tabuk nagwagi sa DOST National Search Entry para sa Tabuk City Wellness Initiatives Level 2. Si Renzi Rawaki ng RP Tabuk sa balita. Nangabak iti national level entry ti siyudad nga Tabuk para ti win health of Tabukeños, wellness initiatives nurturing the health of Tabukeños, particular iti expanding smart and sustainable community under human well-being category level 2. Inyawat ti DOST National Office tinasawang award kabayatan iti 2025 Innovation Week celebration sa Ilocos Norte Centennial Arena, Lawag City. Naibasar tinawat ng award ti siyudad iti panaka-establish iti City Blood Bank, locally funded molecular laboratory, water testing laboratory, kaya iti Super RHU. Manipod 58 nga entries nationwide, 20 siyamlaang pakairamanan ti entry ti siyudad nga Tabuk iti napili wenno nangabak. Ti tema para iti 2025 National Science, Technology and Innovation Week ket siyensya at teknolohiya kabalikat sa matatag, maginhawat panatag na kinabukasan wenno building smart and sustainable communities. Iti plaque of recognition para kadagiti winning entries ket inpaima nga mismo the DOST Undersecretary Sancho Maborang, DOST Regional Director Nancy Bantog, kan DOST Region 2 Director Virginia Bilgeria. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Rawaki ang ipadparamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Punong bayan ng Nauhan Oriental Mindoro dismayado sa pagkakasangkot ng Nauhan sa isyu ng anomalya sa flood control program. Ang detalye mula kay May Formaran ng RP Lucena. Dismayado si Nauhan Oriental Mindoro Mayor Attorney Mark Navarro Marcos sa pagkakasangkot ng kanilang bayan sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ayon kay Mayor Marcos, nayuyurakan ang Nauhan dahil sa substandard na road dike na matatagpuan sa mag-asawang Tubig River na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Aniya, matagal nang kilala ang kanilang bayan dahil sa karangalang natanggap, ngunit ngayon ay nabatikan ang malinis nitong pangalan dahil sa kinakaharap na issue sa flood control projects. Sa flooded gates of corruption, privilege speech ni Senador Ping Lacson, ang bayan ng Nauhan ay napasama sa mga unang lugar na pinangalanan nito kaugnay sa kontrobersya. Napabalita ulit ang Nauhan ng puntahan ni DPWH Secretary Vince Hison ang Sitio Dike Apitong upang personal na alamin kung totoo ang road dike na nagkakahalaga ng halos 193 million pesos na ipinatayo ni Governor Hermelito Vons Dolor. Kasama rin sa issue ang paglalabas ng Sandigan Bayan ng warrants of arrest at whole departure orders kina Saldico, mga opisyales ng DPWH ni Maropa at kumpanyang SunWest para sa mga kasong malversation of public funds. Kasabay nito, nanawagan si Mayor Marcos na mapanagot ang lahat ng sangkot sa malawakang anomalya, lalo ang mga responsable sa pagyurak sa malinis at marangal na pangalan ng Nauhan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Mula sa RP1 Lucena, ito si May Formaran para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Oportunidad sa trabaho at scholarship, bahagi ng kooperasyon sa pagitan ng Saudi Arabia Embassy at lalawigan ng Palawan. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan.
Ing papabasgagi ang gobyerno ang probinsya ang Palawan ang mga oportunidad para sa mga Palawenyong healthcare professionals pagi sa mas pinawayang kooperasyon sa Royal Embassy ig Saudi Arabia. Sa isarang katatapos lamang ang importanteng meeting, ing arampangan ang pagbuo ang formal nga partnership para makataw idirektang oportunidad sa trabaho sa mga kwalipikadong Palawenyo lay parandanged sa kayadan ang kalawasan. Ang pamiting ay ing pangunan i Saudi Health Employment Attaché Nawaf Kadim Alanazi, katabid ang mga representante ang gobyerno ang Palawan ngayon pangunahan ni Provincial Attorney Jeffrey Sahagom. Tagadigi agabuat i Saudi Recruitment Office recruitment activity para sa mga kwalipikadong nurse alin Palawan nga parte ang programang direktang hiring i ang Saudi Arabia nga ara i ahensya ig ara maski anumang bayaradan para sa mga aplikante. Pero sa oportunidad sa employment, ing anunsyura ang Saudi Embassy ang pagtawi scholarship grants para sa mga Pilipinong alyag ag padayon andang pag-aradalan sa Saudi Arabia, kabilang ang mga undergraduate, master's ig doctoral degrees nga libre ang matrikula, may medical insurance, accommodation, round-trip airfare ig stipend. Katuyuan ni ang partnership nga pwera sa katataw itrabaho sa mga Palawenyong healthcare professionals ay mapabaskag andang professional nga pag-unlad pagi sa exposure sa international healthcare institution. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dyan si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. West Samar Doctors Hospital nagsagawa ng libreng medical mission sa lungsod ng Calbayog, Samar. Narito ang report ni Suzette Pretencio ng RP Calbayog. Sa pagpadayon sa niraserbisyo para sa publiko, nagdumara sa libre nga medical mission ang West Samar Doctors Hospital Incorporated, kabulig ang opisina ni Vice Mayor Rex Daguman, kakulop Nobyembre 24 sa siyudad San Calbayog. Kaparte inisan selebrasyon sa nira ikatulong nga anibersaryo como Level 1 Accredited Hospital na yana ingin papamunuan sa usa nga grupo sa mga doktor. Sa pakigimang raw sa Radyo Pilipinas Calbayog, ginhatagan doon ni Dr. Maria Elizabeth Uy nga medical mission inira pamaagi san pagbalik serbisyo, pagpasalamat sa Ginoo ngan usa nga higayon agud makagserbe sa mga taga Samar. Giving in free consultation to the public, especially during our anniversary, is a way of thanking, giving back to the people, thanking God and an opportunity for us to serve the people here in Samar. Nay Olfi ang West Samar Doctors Hospital Incorporated may ada na san kapasidad nga mag-operate minor surgeries, cesarean procedures, laboratory tests, newborn screening, x-ray dialysis, skin clinic services, ultrasound, pharmacy services ngan regular consultations. Dugang paniuy, mas papahugton panira ang mga serbisyo o programa agud mas damo pa nga mulupyo ang magbenepisyo sa serbisyo medikal. Matikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Ilang mga solo parents sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur nakatanggap ng cash subsidy assistance mula sa lokal na pamahalaan. Mag-uulat si Raymond Aplaya ng RP Tandag. Sa padayong paningkamot sa pagsuporta sa mga vulnerable sector o pagpalambo sa estado sa panginabuhi sa mga residente dinhi sa syudad sa Tandag, ang lokal nga pagamahanan pinagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO naghatag og cash subsidy assistance ngadto sa mga solo parents. Gipangunahan ni City Mayor Roxanne Pimentel ang pagpangapod-apod niini sa gipaygayon nga seremonya sa Multipurpose Hall and Park Shed sa City Hall. Kini nga inisyatiba nagtumong sa pagtabang sa mga solo parents sa ilang pang-adlaw-adlaw nga mga panginahanglan sa pag-ila sa talagsaon nga mga hagit nga giatubang sa mga individual nga nag-inusara sa pagtagana o pagsuporta sa ilang mga pamilya. Ang mga solo parent nga benepisyaryo nakadawat silang cash aid isip kabahin sa nagapadayong mga social welfare program sa kagamahanan nga naguna sa inklusibong kalambuan o targeted interventions alang sa mga labing nagkinahanglan. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Tulong pakabuhayan ng Bangsamoro Women Council Sulu muling aarangkada. Balitang hatid ni Fatma Gino ng RP Holo. Napina sina Bangsamoro Women Commission at BWC Sulu inaganap kauhaan na beneficiary sina tindahan ni Kakabay at TKB program. Magsuday niya supaya mapasambo inagkabuyanan sina mga kababaihan amin kulang ingaos di habinaybayan sin lupa sug. Kiyawa nila ang mga inibang doonon ka na Commissioner Nurunihar Muhammad sina BWC Sulu dengan municipality sina Panamaw, Kalinggalan Kaluwang, Patikul Iban Holo, mapuas piyaw in assessment ha mga ini amin mapatutisud palom sin program. Upat yan bang dunon in beneficiary day nga hulo ami makatayma sinagkawaan taglimang nga ipupilak tatabangan hasupaya dumayaw iwa na katabangan in nakabuyanan nila ami makatabang day sabha pamilya nila. Biyan sa Just Sinabog Senior Citizen, amin aon sari-sari store nagdadaang si mga juice at junk food si pansin kaywanan pa ha mga bata school hasakupan sin Holuan District. Salta nagayo putpay ni sina dua apo niya in katukbalan sina pilak tatabangan dahil hanas sa butupis bago matangbus in taon yan. Dahil ha RP Holo ini Fatma Diligino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Erwin Peñano. Sa pagbabalik po iyan ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala muna mula sa ating himpilan. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Hindi pa nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ang agarang pagtatapyas ng Reserve Requirement Ratio or RRR ng mga bangko. Ginawa ni BSP Governor Ellie Remolona Jr. ang pahayag sa gitna ng bumabagal na paglago ng ekonomiya ng bansa. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Remolona na nananatiling opsyon ang RRR reduction ngunit hindi pa ito prioridad sa ngayon. Nang matanong kung may inaasahang bang bawas sa RRR ngayong taon, sinabi ng BSP official na mababa na ang kasalukuyang 5% rate at didepende pa sa takbo ng pananalapi sa buong mundo kung may karagdagan pang pagtatapyas dito. Maalala na noong Marso ay ibinaba ng Bangko Sentral sa 5% ang RRR para sa universal at commercial banks, 2.5% para sa digital banks, habang 0 naman sa thrift banks. Nang maupo si Remolona noong 2023, nasa 9.5% pa ang RRR sa bansa.
Ang RRR ay kumakatawan sa bahagi ng mga deposito na kailangang panghawakan ng mga bangko bilang standby funds kaysa ipautang. Sa pamamagitan nito, nasisigurong may sapat na pondo ang financial institutions sa kalagitnaan ng withdrawal demands. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang balita, binigyang linaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na maaari pa ring mag-withdraw ng lampas sa 500,000 pesos o ng katumbas nitong foreign currency ang mga individual basta't may maibibigay itong dokumento kung saan mapupunta ang pondo. Ginawa ng BSP ang paglilinaw matapos na dumalas ang tanong dito magmula nang maipatupad noong Setyembre ang circular na nagre-regulate sa bultuhang cash transactions upang mabawasan ang money laundering at iba pang banta sa paggamit ng pera. Sa paliwanag ng Bangko Sentral, sinabi nito na hindi kinakailangan ng karagdagang documentary requirements ang mga maglalabas ng pera sa pamamagitan ng traceable o non-cash channels gaya ng checks, online transfer at bank transfer. Kung magwi-withdraw naman ang customer ng hihigit sa 500,000 pesos na cash o aktwal na salapi o banknotes, kinakailangan na nitong magsumite ng mga papeles gaya ng deed of sale o hospital bill bilang patunay na lehitimo ang paggagamitan ng pera. Dagdag na pagdidiin ng BSP na ang pagsusumite ng mga nabanggit na pruweba ay dapat na derechahan at hindi na nakaka-delay sa paglalabas ng pera ng customer salig sa Know Your Customer process na ipinatutupad. Sinabi pa ng institusyon na hindi hangarin ng nabanggit na circular na pahirapan ng mga customer mula sa kanilang lehitimong negosyo o transaksyon, bagkus ay nais lamang nito na maprotektahan ang sektor ng pananalapi mula sa mga illegal na aktibidad. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng Philippine Competition Commission o PCC ang acquisition ng Philippine Veterans Bank sa kalakhang stake ng UCPB Savings Bank. Sa inilabas na pahayag ng komisyon, sinabi nito na walang anumang naging paglabag sa competition laws mula sa nasabing deal, lalo't isa ng private commercial bank ang Veterans Bank habang isang domestic thrift bank naman ang UCPB Savings Bank. Dahil dito, walang nakitang horizontal o vertical relationships ang PCC sa pagitan ng Veterans Bank Notifying Group at ng UCPB Savings. Sa 2.7 billion peso deal ng dalawang bangko, mapupunta na sa pagmamay-ari ng Veterans Bank ang nasa 97.55% total issued shares ng UCPB Savings. Ayon sa PCC, ang clearance na ito ay nagbibigay din sa kanilang tungkulin na siguruhing tuloy-tuloy ang konsolidasyon sa banking sector na walang nalalabag na competition laws. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasang magkakaroon ng rebound sa exports ang semiconductor at electronics sector ng bansa sa susunod na taon, bunsod ng inaasang demand sa advanced technologies. Sa panayam ng isang business newspapers kay Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation Incorporated o SAIPI President Danilo Lachica, may projected na 5% increase sa exports ng mga nabanggit na sektor buwat sa mga umuusbong na teknolohiya kabilang ang artificial intelligence, electric vehicles, mga bagay sa internet at data centers. Bukod sa 2026 projection, nirebisa rin sa 5% hanggang 7% ang inaasahang paglago sa exports ngayong taon mula sa naunang forecast na flat growth. Ayon kay Lachica, sa unang 9 buwan ng taon ay nakapagtala na ng $36.32 billion ang export sa electronics. Kumakatawan ito sa 58% ng kabuuang commodity exports ng bansa. Nananatili namang top export destinations ang Hong Kong, Estados Unidos, China, Japan at Taiwan. Sa kabila ng matibay na momentum ng sektor, nananatili pa rin anyang vulnerable ito sa anumang pagbabago sa US policy.
Samantala, kalinsabay naman ng pagiging chair ng Pilipinas sa ASEAN sa susunod na taon, itinutulak ng SEPI ang mas matindi pang pagkilala sa semiconductor at electronics sector bilang national at regional economic agenda. Ipinanawagan din nila Chika ang malakihang pagbabago upang masigurong nananatili sa competitive position ang Pilipinas sa global semiconductor market. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa ating foreign exchange rates ngayong araw, Nobyembre 26 taong kasalukuyan, ang palitan ng piso sa United States dollars ay nasa 58 pesos and 89 centavos, 38 centavos sa Japan yen, 45 pesos and 27 centavos sa Singapore dollar, 4 centavos sa South Korea won, 8 pesos and 31 centavos sa China yuan, 7 pesos and 57 centavos sa Hong Kong dollar, 77 pesos and 54 centavos sa United Kingdom pound, 68 pesos and 15 centavos sa palitan sa euro, 41 pesos and 78 centavos sa Canada dollar, at 15 pesos and 70 centavos sa Saudi riyal. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga may init na balita sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Samantala, ang tabayanan ng sigwada ng mga may init na sports balita sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, maya-maya makalipas lamang po ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang Pilipinas Ngayon. Para naman sa sigwada ng mga may init na sports balita, inilabas na ng Philippine Olympic Committee o POC ang listahan ng mga Pilipinong atletang bubuo sa 1,168 strong Philippine delegation na sasabak sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand ngayong Disyembre. Base sa listahan, nangunguna ang athletics pagdating sa may pinakamalaking bilang buhat sa 61 atletang ipaparada nito habang 59 naman ang kakatawan para sa football. Tig-45 rin ang ipadadala ng aquatics at jiu-jitsu, 44 sa ice hockey, 40 sa floorball, 39 sa shooting at 38 sa volleyball. Ilan pa sa mga disiplinang may malaking ambag sa Philippine delegation ang cycling, handball at cricket. Bago ito, tinapyasan ng Thailand Organizing Committee ang bilang ng mga ipadadalang atleta ng mga kalahok na bansa dahil sa pagbabago sa ruling ng torneo. Sa kabila ng nasabing pagbabawas, ito pa rin ang pinakamalaking contingent na naiproduce ng bansa matapos na malampasan nito ang 1,115 athletes na itinampok ng Pinas sa pag-host nito sa regional meet noong 2019. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. May kaugnayan pa rin sa SEA Games, inaasahang masuhusay ang pag-asinta ng Philippine Archery Team sa world stage buwad sa bago nilang mentor. Kinuha kasi ng Pilipinas ang serbisyo ng champion coach na si Ryu Su Jeng para tulungan ang Pinoy archers na mapunteriya ang podium finish sa ika-33 edisyon ng SEA Games. Sa Philippine Sports Writers Association's forum sa Rizal Memorial Sports Complex itong Martes, kumpiyansa ang 58-year-old South
Korean coach na makakukuha ng medalya ang Pilipinas sa regional meet. Optimistiko rin ito na paglaon ay kaya ring mapasakamay ng Philippine team ang gold sa Asian Games maging ang medal stage sa Olympics. Kasalukuyan ng nakasalang sa patnubay ni Ryu ang Philippine archers. Buwat dito, umaasa si World Archery Philippines President Bing Riaport na magbubunga ng maganda ang nasabing training sa SEA Games maging sa mga lalahukan ng bansa sa susunod na taon. Anya, mataas ngayon ang moral ng Pinoy archers mula sa estratehikong plano ni Ryu at natutuwa ito mula sa progresong ipinakikita ng mga Pilipinong atleta. Sa panig naman ni Philippine Sports Commission Chair Patrick Gregorio, sinabi nitong magpapatuloy lamang ang tulong na ibinibigay ng kanilang hanay para sa mga Pilipinong manlalaro. Dagdag pa nito na maswerte ang Pinas dahil ito ang napili ng best coach na si Ryu para tulungang mapayabong sa disiplina ng archery. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula archery, lipat naman tayo sa e-sports. Tatayong head coach ng Asian Games-bound national team si Anthony Inot Sinedrin. Naitalaga si Sinedrin na pamunuan ang pagme-mentor sa Sibol, ang pambato ng Pilipinas sa larong Mobile Legends Bang Bang. Bago makuha ang role, si Sinedrin ang nagtimon sa Onyx Philippines para masilat ang 3-1 victory kontra Team Liquid PH. Ang nasabing match ay bahagi ng Sibol National Team Selection upang madetermina kung sino ang tatayong mga representante ng bansa sa Asian Games. Bilang head coach, pangangasiwaan ni Sinedrin ang pagpili sa final roster ng Sibol na magmumula sa top 4 teams na Onyx Philippines, Team Liquid PH, Twisted Minds PH at Rough World Era. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mula esports, tawid naman tayo sa gymnastics. Buong-buo pa rin ang loob ng rising gymnast na si Carl Eldro Yulo matapos ang naging kampanya nito sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships. Ito'y kahit hindi niya naabot ang inaasam na ginto sa torneo at magsettle lamang sa 2 bronzes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas 2 Sports Radio 918, ibinahagi ng nakababatang kapatid ni Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na masaya siya sa naging performance niya sa event at ipinagpupunyagi ang kanyang podium finish. Hindi na ito nagpapaapekto sa ilang bashers patungkol sa kanyang nakamit at taas noon ipinagmalaki ang bunga ng kanyang pagsusumikap, maabot lamang ang mga nabanggit na medalya. Unang nakuha ni Yulo ang bronze sa floor exercise noong linggo, habang ang isa pa ay mula sa kanyang effort sa horizontal bar event nitong Martes. Narito ang naging bahagi ng panayam ni Arian Malyare ng Radyo Pilipinas 2 Sports Radio kay Carl Eldro Yulo. Your thoughts on your 2 bronze medals? Gusto ko po magsaya, gusto ko na po mag-swimming, magpahinga, kumain, magala, pahinga, kumain, paulit-ulit, pahinga, kumain, gumala. Ganun na lang po naisip ko ngayon. So proud of myself even though top 3 lang, still. I know a lot of people will tell that lang, but still, for me, this is not just a lang, but this is for my hard work too. It symbolized my cry, the blood I took out, and the disappointment. But still, this is the bronze medal in the world. Yeah. Describe mo sa amin, Drew, yung final performance mo. So my final performance was good. I stick the landing. As you can see, guys, that's the most beautiful dismount that I ever did, and that's the most difficult routine that I will ever did. And matter of fact, that I'm the first Filipino gymnast that did the casino one with a full twist and a clutch and a triple back dismount. I am the first Filipino to do it, Filipino gymnast to do it. I'm just sharing it, you guys, because I'm so proud of myself to the point that I'm sharing this to you. A triple back, and I stick it, guys. So hard work, guys. It's not just a lucky something. It's hard work, you know. Pinag-isipan mo na maayos yan. Was it also the first time na pinerform mo yun?
here in international. Yeah. This is the first time I competed this in international, but in the second time in competition, the first time is in All Japan team. I competed there. So, ito na yung last ng juniors. Gano'ng kalaking bagay ito na? Napakalaking bagay po kasi this is my last junior and naka-2 bronze pa po tayo. So, it's a really big thing for me because magtatapos po ako ng junior level ng my history sa Pilipinas. And ngayon ko lang din po na-realize na I'm in a history na po as a first junior gymnast who got medal in Worlds. Like that's something keme-kemerutan. Basta ayun na po, nasa history na po ako. And thank you so much for my hard work, for myself, to my mentor, Coach Mune, Coach Raylan, and to my parents. I'm very thankful to them. And to the people who support me, my girlfriend, and and I'm very thankful to my God, and I'm very thankful for Him that this is His plan for me. Filipino gymnast na si Carl Eldro Yulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balita ang aming nakalap sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Win Peñano. Samantala, ang tabayanan ng mga mainit na chika sa mundo ng showbiz, tampok sa balitang artista ni Steph Vicente sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon matapos lamang po ang ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika! Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa una nating chika, quote and quote, nakakaloka yung feed ko Kung makapag-relapse, akala mo talaga di tayo niloko 15 years ago. Char na char. Yan ang naging tweet ng aktres na si Kim Chiu kamakailan. Ito kasi ang kanyang naging reaksyon sa kanyang mga fanay na umaasa pang magkakaroon sila ng reconciliation ng aktor na si Gerald Anderson matapos silang magkaroon ng short encounter sa Star Magical Christmas 2025 na nagmarka ng 20th anniversary nila sa Star Magic. Maalalang nagkainlaban sila sa Pinoy Big Brother noong kumbaga ay 2006-2010, pero sabi nga ni Kim, may niloko nga 15 years ago. Halo naman ang reaksyon ng mga fans nila sa nasabing tweet ni Kim. Sabi ng isang netizen, bakit daw hindi pa nakaka-move on itong si Kim, ang tagal na nun.
Meron namang nagsabing approve sila sa relapse kay Gerald pero never kay Sian Lim. Sabi naman ng iba, baka sila talaga ni Gerald ang destiny. At merong mga fanay na hindi rin pabor dito naman kay Paolo Avellino para kay Kim kasi nonchalant daw si Paolo. Alam naman natin ngayon na single na ulit si Gerald. In fact, ayon sa isang source, going strong ang relasyon noon ng ex ni Gerald na si Julia Barreto kay Lucas Lorenzo, ang negosyante at kapatid ng asawa ng aktres na si Erich Gonzalez at kapatid ng mister ng sister ni Julia na si Claudia. Matapos nga ang 6 na taong relasyon ay nagkahiwalay nga itong sina Gerald at Julia at kinumpirma ito ng Star Magic. Nagkaroon ng isyung nagkabalikan sila pero hindi raw talaga ayon sa naturang source. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga chika, marami namang masaya na wala ng animosity sa pagitan ni Kylie Padilla at AJ Raval. Nag-post si AJ ng isang reel na nakikipaglaro ang eldest daughter nila ni Aljur Abrenica na si Alkina sa dalawang half-brothers niya na sina Alas at Axel, mga anak naman ni Aljur sa dating misis na si Kylie. Kalakip ng reel ang caption na, quote-unquote, "She's growing up with kuyas who adore her and that's a blessing I'll forever be grateful for." Mabilis ang komento ni Kylie sa nasabing post, quote-unquote, "Sarap panoorin," at binaha ang nasabing komento ni Kylie ng libo-libong puso. Totoo naman na masarap basahin na walang kanegahan sa nasabing post ng past at present ng aktor na parang nagkaroon ng bagong career sa pagiging singer. Pero sabi nga nila ang next cover daw, no? Next na i-cover ni Aljur ay yung mismong bunganga niya. Wag na daw kumanta, no? Pero eme lang yon. Wala nga maibutas nga, no, ang ibang netizens sa sagutan ng dalawang aktres. Hindi pa natatagalan, no, ng ilantad nga ni AJ na di umano'y magkakaroon ng comeback sa showbiz ang pagkakaroon niya ng 5 anak na ang 3 ay si Aljur nga ang ama. Ang panganay ay hindi niya pinangalanan ang ama habang ang isa ay pumanaw noong baby pa ito. Mabilis din natapos ang isyung ng ahas si AJ dahil si Kylie na ang nagsabing alam niya ang tungkol kina Aljur at AJ. Quote-unquote, "Happy that now, hindi na kailangan magtago, proud of you, peace all around. Sana matapos na ang drama." Yan ang post ni Kylie noong maglantad na finally, no, ang sexy star na nagluwal siya ng 5 bata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, nagbukas na sa mga sinehan ng pelikulang Savage Land starring Richard Gomez and directed by Lino Cayetano for Rain Entertainment and Viva Films. Kasabay nilang ipinalabas nga itong KMJS Gabi ng Lagim, the movie, no? Kung saan alam naman natin, no, na sa premiere ay nagtagpo na, no, itong si Eman Pacquiao at si Jillian Ward. Pero balik tayo dito sa Savage Land dahil ako ating matatandaan ay Kim Emerald pa, no? Parang nung no, kaugnay nung una nating chika, no? Kim Emerald pa ang huling pelikula na idinirect ni Direk Lino, ang I've Fallen for You. At tulad ni Goma, nagandahan din siya sa script ng Savage Land kaya thankful siya na ginawa niya ito. Sabi nga ng direktor, quote-unquote, "I'm so blessed to have a film. The last few days ang daming nagsasabi, nagkokomento, nagtatanong anong pakiramdam ko sa pelikula. Napakaganda ng script, like Kong Goma said, parang pakiramdam ko minsan pag nakabasa ka ng ganyan,
obligasyon mong ikwento ng tama. Si JC Pacala and Direk Shugo Praiko. Pangalawa, napakagaling ng mga artista and I introduced Kong Goma and he's become familiar and friends with the rest of the team. Ang galing ng production designer, ang galing ng aming cinematographer, ang mga producer namin, nakapakatutok sa trabaho. Yung partners namin, Viva Films, they allowed us to do what we wanted to do. Pero ang sarap ng kwentuhan namin ni Elijah Calas, ang sarap ng kwentuhan namin ni Kong Goma. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon, panoorin nyo ulit yung pelikula, kayo ang magsabi sa akin. Kaya ba sabihin ang direktor at ituro yung mga sinabi ni Mon Confiado? Kaya ba namin ituro yung kunot ng noo at yung pagkibit balikat ni Richard Gomez? Yung bang maliliit kapag sa close-up, maliliit na galaw, yung innocence at sincerity ni Elijah nung lumalaban siya, napaka-inosente. Yan ang paglalahad ni Direk Lino sa karanasan niya sa paggawa nga nitong Savage Land. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli, ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Janela, Susan Aison, Anthony Pimentel, Hiro Lucero at Justin Osias sa ating Warcast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente na siya rin tagapaghatid ng showbiz balita sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, kay Erwin Peñano para sa balitang business at sports, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.